Okay, so good morning everyone. So let's continue our discussion. So again, remind ko lang po, day 11, January 5, 2021. So we have last 1, 2, 3. Last 3-day meeting na lang ho tayo at matatapos na. Yehey, thank you God. Now, our topic is topic number 5 for PHP. Highlighted na lahat. Ito na po yan. So kagaya po ng kababanggit ko kanina, my PHP is a free software tool na kung saan ito'y napapakinabangan na lahat, especially for creating a dynamic website and for the web developers. So sabi po dyan, yan po, web developers and dynamic website. So source and free, libre. Wala nga naman pong bayad ito. Nasa inyo na po kung paano nyo siya gagamitin. Now, ganito po ulit mag-install at mag-download. Unang-una po sa lahat, kailangan ko ang inyong attention at makinig po maigi. Okay, so in learning management system, under the core competencies, naka-off camera ko, sorry. On ko ulit. Yan. Requirement po namin yan. So now, from core, tapos na po kayo ng basic, logic 1 and 2, MySQL, and then dito tayo nahinto bago mag-proceed sa panibagong chapter. And that is the last for HTML. Kapag nabasa nyo po iyan, ang gagawin po natin, sa ilalim po niyan, merong SAMP server. You're gonna to do is click that. Ayan, ikiklik ko siya. Pagka-click ko, ito ang ibubungad. May architecture 32-bit at 64-bit. Kung ano man po ang bit requirement o architecture ng laptop computer nyo, yun ang gamitin. Sa mga nagtatanong, alin kaya sa dalawa? I will open my File Explorer. From my File Explorer, from this PC, right-click and Properties. Makikita niyo yung system type kung anong architecture base ang kaya supported ng iyong devices po. Sa akin, 64, nakikita po ba? Thank you po, sir. Now, yun ang gagawin ko. 64, right-click, download. After I download that, pupunta po siya sa download area. Yan, download area. From download, iraran nyo lang po siya. For example, ito yun. Right-click, open, or run as administrator. Sa akin, di ko nagagawin it because meron na po ako. Now, ang pag-i-install po niyan, parang kagaya lang ng mga previous application software na ginamit natin. Puro next, yes, no, I agree, okay. Sa dulo po niyan, merong mag-a-appear na box na iba-browse mo. Okay mo lang yon. Okay, okay, and then finish successfully. After that, we're done. Ang mangyayari, na-installan nyo na po. Dito po dapat, sa launch icon, mag-a-appear yung kanyang icon. Supposed to be, sa akin meron. Sir, bakit? Kasi po nairan ko na kanina. Pero kung in literal, kung wala po yan, i-quit ko po yan. Yan. Ito lang po makikita natin. Na-download ko na, install ko, ayan lang. Ang gagawin ko po, after I install my SAMP File Explorer, local C. Yan. Local C. Nakakasunod po tayo. Ulitin ko, nakakasunod tayo. Yes po, thank you. From local C, SAMP. Open your SAMP. And then, scroll down. Hanapin nyo.
Yan. Yung merong logo ng bone. Parang dog food bone style. From SAMP control, right click. And then, create shortcut. Yun lamang po. Right click, create shortcut. Or dahil gusto nyo mapabilis, gawin nyo po yan at or and or meron po ditong pin. Sa akin nakalagay ang pin. Bakit? Naka-display na po yung sum ko sa aking desktop. O sa aking start. Ito po, sum control. Ang gagawin po ninyo ay ganito. Right click, create shortcut, and then pin from start. Okay na yon. Kapag na-select nyo na yan, ang mangyayari po ay ganito. On your desktop, eto na po siya. Sum control. Paalala ko po, babalikan ko lang. Baka mamali po kayo ng pinindot. From sum. Hindi po yung start or stop control tayo. Now, sir, okay na po siya. Ang gagawin ko, right click, and then open. And then, after you open, eto na po siya. Ang gagawin nyo guys, etong Apache at MySQL, i-click nyo yung start button. Sir, bakit naka-stop iyo? Ito, naka-start po. It because yung aking SAMP, diretso naka-operating run. Naka-run na po. Pero kung sa inyo, start lang ng Apache at MySQL. Pero bago nyo muna gawin yon, bago nyo install, i-download ang SAMP, make it sure naka-disable o naka-uninstall muna ang inyong WAMP. It because haharangan ni WAMP ang SAMP. Kaya kapag ganito ang nangyari, tignan nyo po. Stop ko. Kung ayaw, talagang nakadirect ang run siya eh. Sir, yun sa akin, kapag kine-create shortcut, dun din pumapasok sa sa mismong folder niya. Paano pong hindi pumapasok, ma'am? Create shortcut po kasi ko, tapos andun din sa mismong file, kasunod niya lang din. Okay. Kung ayaw niya, ma'am, ganito po. Other way, ang ginagawa ko, ma'am, ganito ho. Swamp. Control. Sorry, not move. Right click. And then, copy. Tapos, i-paste nyo dito sa desktop. Yun po. Sige sir, try ko po. Now, continue natin. Ito po yung unang bungad. Yan. Ngayon, kung papansinin po ninyo, yung Apache MySQL ko stop. Ito po talaga yung dapat. Ang gagawin ko, iraran ko yung Apache at MySQL. Tignan nyo po. Start. May mag-appear po yan. Yes. MySQL. Start. Yes. Yan. Yun na po. Kung oobserbahan ninyo, Sir, bakit walang markang pula dito? Sa akin meron. It because, kagaya po ng uulitin ko, merong nakaharang na application software sa'yo. And that is WAMP. You're gonna to do uninstall or disable. Yun lamang po. Sir, I'm done. Nag-successfully na po. Kung okay na, kung nag-working ang Apache MySQL, wag mo na intindihin tong tatlo. Hayaan mo siya dyan. From MySQL, i-click ko po yung admin. MySQL, admin. Click.
And then, kung matagal mag-respond ang iyong browser, it because matagal ang daloy ng connection mo. Kung ganong katagal connection mo, ganyan din yan. Now, sir, paano kung wala akong internet? Magwo-working po yan kahit offline. It because that is a free software tools. Now, eto na po siya. This is the environment of my PHP my admin. Yan lang po. Dito tayo mag-store ng database po. Ano pong gagawin natin? Kapag binungad nyo po yan, eto na po yung makikita ninyo. Wala na pong iba. Sir, may katanungan po ako. Ano yung tanong mo? Paano po gumawa ng database? Supposed to be, meron na po akong database na ito at gawa na. And that is TESDA. Ito po, nakikita po ba? Thank you. Sa inyo wala po yan. Ito lang. Ang gagawin ko para hindi kayo mawindang o kaya naman ay malito is ganito po guys. I-click ko yung TESDA. Ito po yung itsura niya. Yan lang. Sir, maximize ko na lang po, no? Yan. Para set. Yan, nakita na. Okay, ito po. Ang gagawin natin, buburahin ko muna yung TESDA. Paano po? Operations. Wala mo nang gagawa ha. Wala mo na po. Ang gagawin ko po, TESDA, kinilik ko. Nasa loob po ako ng database. Para at least alam nyo po gagawin nyo kung nagkamali kayo. Ang gagawin ko, trap the database. Are you sure about to destroy a complete database? Do you really want to execute drop database TESDA? Question mark. Grabe makapagsalita, destroy. Sirain mo ba? So, no choice. Okay. May confirmation naman kung ayaw mo eh. Loading. Okay. Sabi, MySQL return an empty. Wala na po yung test na database ko. Ito lang po yung una makikita nyo. Bakit po? Sisimulan ko ulit para mas matindihan nyo at malaman nyo yung gagawin. Now, eto na po yung guys. Select ako ng new. Supposed to be, eto na yon. Eto na po yon. Databases po. Yan o. Ano na obserbahan nyo sa mga word? May kapareho po siya saan? Nabanggit ko na kanina sa WAMP. 'Di ba merong databases word? Tapos etc. kagaya ng PowerPoint na nakita natin kanina. Ang gagawin ko po guys, magke-create ako ng database name. Ang pangalan pa rin, TESDA. Okay, sige po, later, TESDA. Yan na, ulitin ko, burahin ko muna. Database name, type ko, TESDA. After nyan, wala na kayo ibang papakialaman dyan. Kung hindi, i-click yung create button. TESDA, create button. Database. Yan. Meron na akong database ng TESDA. Pero pag kinilik ko yan, walang laman. Ayun no, tignan nyo, naka-negative sign no, expand ko na. Pag eto kinilik ko yung expand, wala rin laman. Pag eto, meron. Eh, ang purpose lang natin dito, mag-create ng TESDA. So, dito ho tayo. TESDA. Yan, wala laman. Sir, anong gagawin ko? Magke-create naman ako at maglalagay ako para makapag-import ng database po. Sir, paano po yun? Mag-i-import ako
Ulitin ko ha. Import. Ayan, nasa import area tab pa ko. Choose file. And then, from local C, hahanapin ko yung htdocs. Bago mo na yon, pasok muna ng sump htdocs, and then, hahanapin ko yung test.php login. Halimbawa, ito po yung gawa ko ng akin. Yan. And then, hahanapin ko naman yung akin database. Okay, labas ako dyan. Ito na lang piliin ko po. Export test.php login. Hahanapin ko yung database ng aking SQL. Saan po yung structure query language? Ito po. Ito yon. Uulitin ko. Tapos na po ako mag-create ng testda. Paano ko ginawa? Nasa new lang ako. Tinype ko testda. Create button. After nyon, magpo-proceed ako para mag-create ng database, ipasok doon. Kaya pag sinabi ipasok, we will gonna to import our database. Import, choose file, and local C, sump, htdocs, kasi nandun po yung sa htdocs yung database. Export test.php login, and then test.sql. Ito lang po. And then, open. So po, wala ka nang ibang gagawin kung hindi i-let it go. Umawit ka. Kung i-let it go mo, click go. Nandiyan na po siya ha. Go. Hintahin nyo matapos yung loading. Hanggang sa mag-check po lahat yan. Ay, sir, may problema tayo ah. Gumana po finish sa akin. Pero may problema. Hindi po dapat ganito ang kanya itsura. In short, mali, error. Kasi po, may problema. Kapag ganito na-encounter ninyo, uulitin nyo ulit. Buti na lang nakita ko. So, gagawin ko po guys, uulitin ko. Uulitin ko ha. Kapag ganito error, mali po yan. Kahit na na-import niya, databases ako. Or balik ako dito, back. Ay, sorry. Yan. Testda. At least nakita natin kapag na-encounter natin to, may mali. Yan. Okay. Gagawin ko testda. And then, pagka-click ko ng testda, operations, very confidential ang PHP, kaya mahirap pagkamali dito. Drop the database. Pag sinabi natin kasi drop, buburahin. Dapat nakaselect sa structure and data. Lahat niya ay buburahin. Drop. Okay. Wala na yung testda. Refresh natin. Yan na lang. Gawin ko. Create ako bago. Ang pangalan ulit, testda. Create. Wala kayo ibang gagalawin dyan. And then, import. Choose file. Lipat ko na ibang pwesto. Sump. htdocs. test.php login. Test.sql. Open. And go. Okay, wala akong babagawin dyan.
Go. Yon, successfully. Dapat ganyan po mag-a-appear. Check, 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 check. Ibig sabihin, parang ganito sa WAMP. Query okay. Yon. Yung na-encounter nyo kanina na ginawa ko, kaya po nagkaganon, kagabi ho, sinubukan ko siyang i-run kung magwa-working. So, nakailang ulit kasi ako, kaya nag-error. At least, na-encounter ninyo yung ginawa ko, para kung na-encounter nyo man, alam niyo yung solusyon. So, tapos na po. Now, sir, tignan ho natin. Mm, yan. Yes, and then to. Pag kinilik ko po yung TESDA, ayan, may laman na. Ito na po yung gagawin ko. I-open ko ang bagong tab. Tapos, itatype ko local host. Ano pong pangalan nun? Local host. Tignan ho natin. Sir, pwede po makita? Pwede po. Local host. And then, local C, SAMP, htdocs. Ano pong folder name? Pakibasa nga po. Anong folder name? Hello? Test na, sir. Ito po, yung folder. Yan. Hello? And test the PHP logins. Yes. Test sa PHP login. Kung ano yung pagkakasulat, yun din po forma niya. Ang gagawin ko, tatype ko, local host, yan, backward slash. And then, test the space PHP space login. Enter. Welcome to test the login and sign up example. Yan. So, nandito na tayo sa ating login. So, pag kinilik nyo po yung already a member, dati ka ng member dyan, magla-login ka na lang. Pero kung dahil hindi ka pa miyembro o hindi ka pa kasapi ni TESDA, kailangan natin mag-sign up. Okay, so mag-sign up muna po ako. For example, isa-sign up ko, surname, sige, si De La Cruz. Lagi na lang si Juan De La Cruz. Juan. Toto. Yan. Juan A. De La Cruz. Username, Juan. Ang password ko, halimbawa, Juan 1, 2, 3, 4. Ulitin ko, Juan 1, 2, 3, 4. And then, submit na ako. Please fill out this field. May kulang. Ang gagawin ko, yung email ko. For example, ang email ni Juan, example lang naman, ay si Juan at yahoo.com. Yun lang po yun. Juan at yahoo.com. And then, click natin yung submit. Pakitandaan yung user at password. Ang password ko lang naman, Juan1234. Submit. Record, save. Nakasave na raw po. Now, go to login now. Sino po yung user na in-enter natin, ni-login natin, or ni-sign up? Nakalimutan ko? Si Juan. Si Juan, thank you. Bawal ang Juan tamad. Juan, 1, 2, 3, 4.
Login. Okay. Welcome Juan to TESDA. At saka papasok yung entry ko. Yon. Naintindihan niyo po ba? May logout session. Sa makatuwid ay ganito po guys. Kapag login ninyo, ano pong file nito? Anong file name? Ito i-highlight ko. Anong file name niyan? Naka-highlight. Pakiread po. Profile PHP, sir. Sa loob po ng profile.php, diyan nyo po ilalagay yung inyong site, yung code ng HTML ninyo. Naintindihan nyo po ba? Tapos, makikita na po yan. Yun pala yun. So, expert, web designer, graphic design, 2D animation, volunteer trainer. So, example ko lang yan. So, ganito po yung website na gagawin ninyo. Welcome, Juan, to TESDA. Yun lang po yan ha. May logout session. Kayo po bahala. Tapos, kailangan dito merong picture o kaya clickable button. Pag kinilik ko to, pupunta to doon. Yun na po yung continuation ni HTML. Yun na ilalagay yun. Kaya lahat po ng pinaggagawa natin in our HTML, malaking tulong yun para ma-import ninyo at mabuo ninyo ang inyong development for your websites po. Yun ang kailangan natin. Sir, sige na po. Paano po ginawa yon? Guys, yung 14 days, hindi po uubra sa ating training session para sa pagbi-build up, pagdi-develop ng isang website. Mahabang pasensya. Kung sa IT po, kami mga IT graduate, tinatapos po namin yan as a capstone title or project thesis A and B. Umaabot po yan ng semestre. Kung yung iba magde-develop ng website para maging isang masteral, professor, taon nila gugugulin yung pag-create ng website. Kung etong 14 days, nagawa natin maiksi, not enough. Kaya sige, I'll give you a chance, pagbibigyan ko kayo, na ibibigay ko talaga mismo yung inyong gagawin. Kayo na po bahala. Para makita po natin, ito po yun. Local C, SAMP, htdocs. Ito ba yon? Export test PHP login or ito? Ito po. Yan. Ito yung mga code nilalaman yan. Ngayon, kung gusto nyo makita yung code, sige, pagbibigyan ko kayo. Edit or with Notepad++ po. Tignan nyo po maigi ha. Kailangan maunawaan natin yung bawat command na yan pero kukulangin sa oras tayo dyan. Iyon. Observe po ninyo. By PHP ang file name. Config file name. File name config ang extension save niya .php. PHP server. May comment tag na kaming in-include para malaman nyo o matindihan. Server localhost. Ito yung server name. User root. Ito yung username. Nilagin natin. Pass. Ito yung user password. DB name. Ibig sabihin, ang pangalan ng TESDA name natin is TESDA. That's what you called the database po. And then, kung may makikita po kayo dito, new MySQLi server, ito pong tinutukoy na yan ay mga ito. Para sa ganon, kapag nakapasok siya, connected. Pero kung hindi, connect error. Connection failed. Yun pa lang po yun. Now, ang mangyayari po, wag mo na. Ang mangyayari po, tingnan natin index para mapagbigyan ko po kayo.
Yun o. Index.php. Tingnan nyo po guys. Yan. Test the login. May makikita po kayo dyan na nandito lang po. Log out na ako ha. Log out. Yan po siya. Ito po yung pinaka-importante matindihan nyo dapat kasi gagawa po kayo ng sarili nyo websites. Dynamic and static, tomorrow ko ituturo. So, balik tayo dito. Ito po siya. Yung inopen ko naman, yung index.php, ito yung nilalaman niya. Welcome to test the login. Already member, ibig sabihin, pag ito kinilik mo, pupunta siya sa login.php. Pero kung sign up, pupunta sa signup.php. Ito po yun. Click ko yung already login or already a member. Pumunta ng login, PHP. Back ako. Sign up, pumunta ng signup.php. Kinilik ko yan, dito pumunta. Pinapaliwanag ko na lang sa inyo para kahit paano magkaroon kayo ng idea. Now, login PHP. Ito po naman laman niya. Login PHP. Yan o. Medyo parami siya ng parami. Kung papansinin ninyo, medyo madugo na po yung labanan niya. Tignan nyo po ito. Select asterisk from sign up where user name is the user name and password the pass. Yung select asterisk, nare-recall natin sa WAMP sa databases po. Pag sinabi natin asterisk, all, lahat. Yan po yung kanyang connection. Kaya ito po yung procedure niyan. Mahirap po siya intindihin sa 14 days kaya pinapaliwanag ko ng simple at para maintindihan po ninyo. So, yan lang po yun. Username, password, pag tinanggap, pasok. Naalala nyo pa po, meron po tayong tinatawag sa logic formulation, yung conditional statement. If else, eto na rin yun, no? Kung siya'y papasok at tinanggap, na-locate niya. At kung hindi, invalid user or password, please enter or check and try again. At kung talagang wala, error na tayo. Yan po yun. Ngayon po, from login, may makikita po kayo. So, pupuntahan ko yung ginawa kanina. Already member. Login. Kaya meron po kayo dito nakikitang text box. Text box. Ito po yun. Yan o. Nag-declare ako ng type as a text. And then, ang pangalan niya po, shortcut key ko yung text username. Parang kagaya ulit sa MySQL. L-name, F-name. Ganun po. Naalala niyo po yon sa ating quiz. Customer ID. Ganon. Customer underscore ID. Shortcut niya. Tinawag niyang text username. Placeholder. Ia-appear niya yung word na username. Ito. Naka-display lang. Ganon din ang password. So, yan po yung command niya. And then, the rest. Okay na po, sir. After ng login, logout, para maintindihan natin at makita nyo po kahit papano. Logout. PHP tag. If I set get logout, header location index PHP. Kung di naman tinanggap, error na tayo. Hindi siya konektado. Or, hindi siya magpapatuloy doon. My profile. This my profile is a cascading style sheet. Wala yan. Wala yan.
Kung napapansin nyo po, yung nag-login ako guys, yung nag-login po ako, ang katotohanan po niyan, dapat wala itong laman. Plain lang yan. Plain na white. Walang nakalaman. Ito lang. Welcome Juan to TESDA. Log out. It because nilagay ko na ho. Gumamit ako ng HTML cascading style sheet. Paano po nangyari yon at paano mo po ginawa? Ito po siya. My profile. Na alam nyo na po yan. Ginawa natin yan eh. Sa CSS po. Welcome greet, profile picture, paper, main info, UI, and then the rest. Hindi naman po kasi included to. Kumbaga, ito na yung website na ginawa ko sa akin lang. And then, ito yung nilalaman niya. Text lang po yan. Parang sticky note lang. Wala yan. Close. Profile PHP. Yan, ito na po yung importante. Di ba nag-login ako? Sabi ko, tinatanong ko, nasa ang file name siya? Anong file name? Profile.php. Ito po yun. Dito nyo po ngayon ilalagay yung pambungad ng inyong website kapag nag-login kayo. Ito po yun guys. Yan. Dito. Pero bago muna yon, may makikita kayo dito. Open and closing tag for PHP. Ito po yun. Ito po yun. Ito. Ito yun. Up. Sabi dito, may log out button. Ayun o, log out. Ito po yung log out. Header, log in. Babalik ka. Select asterisk. Itong tinutukoy na yan ay ito po. Kung meron po kayo makikita ditong username, i-display niya kung sino yung naka-log in. Pero, para mas matindihan ninyo, pagka-log in ninyo from profile.php, yun, dito nyo na po ilalagay yung inyong website. Saan? Sa baba. Under documentation type ng HTML code. Pwede po pala siyang ipagsama. Yes, pwede. Sa katunayan, 3 po yan. PHP, HTML, cascading style sheets. Nagsama-sama po. Pangkalahatan. Kaya ang sinabi ko, i-compile natin yan sa sagad-sagaran natin. Pero para hindi kayo mahirapan, from HTML, pag ilalagay nyo, wala na pa kayong ilalagay na HTML head. Wala na yan. Doon na po kayo magsisimula sa head. Dito po. Kaya kung may gagawin kayong site, dito po sa loob ng body. Yan po. Dito. Kaya nabuo ko to, it because here. Yan. So, nagkakaintindihan po ba? Yan po yung nilalaman. Ulitin ko, sa profile.php nyo po ilalagay ha. Tapos, kung may button na kayo dito, maglilink na po yan papunta sa HTML. Tapos, pag magbaback, back lang papuntang .php. Nagagas nyo po ba? Hello? Naintindihan nyo po? Medyo, sir. Thank you po. Don't worry. Ipo-provide ko sa inyo yan. Kasi nga po, sabi ko ulit-ulit lang, kulang oras natin. Hindi sapat. And then, to sign up, yun. Log out ako ha. Sign up. Ito yan. Paano nabuo yan? Ito naman po yung ginamit. Yan. So, submit. Ito yun. Text name. Yan yun. Fname, Sname, Mname. Ito po yun ha. Password, email. Ito po yun. Dineclare niya ng mas maliitang word. Tapos, insert into sign up. Ipapasok niya
yung surname, first name, yung detail na nilagay natin. Na kung saan, kapag tinanggap niya, nakita nyo kanina, record save. Ngayon, meron dong button na go to login now. Kaya magla-login ka para mag-proceed ka sa PHP login dito ng already a member para mag-login. Kaya naman, yung pumasok ka na tapos, pero kung wala, error lang. Walang connection. Paano po nabuo to, sir? Yung text box. Eto lang po yan. Gumamit lang ako ng input type text. Text name ang kanya. Tapos ipe-place niya yung word na surname, first name, middle name. Ito po yan. Para may di lang ho kayo. TH, naalala nyo, table header? Naalala nyo yan? Ginawa natin yan. Kaya nga po lahat ng tinuro ko, konektado dyan. Kung sumasabay po kayo. Button. Button type. Submit. BTN submit. Submit button. Sabihin, tatanggapin niya. Yun lamang po. So, uulitin ko, kapag binigay na to sa inyo, sa profile.php nyo po i-edit yung inyong HTML. Ika-copy-paste nyo, bahala na po kayo mag-edit kung paano yung itsura. Saan yung profile ko dito? Profile.php, ito yun. Simula HTML. Sa loob ng body, kayo na po bahala dyan. Yan. At magko-close tag body and close tag HTML. Kaya, ganun kasimple lang po. Simple lang siya. Ngayon, sir, naalala nyo po, may babalikan ako, guys. Di ba nag-create tayo ng username? Anong pangalan ng username na nilagin natin, guys? Anong name? Juan po. Thank you po, Sir Jen. Juan po. Pag kinilik ko si Juan, eto po yun ha. Wait lang, maximize ko na naman. Yan. TESDA, the name of database. Sa loob, ipinasok natin yung test.sql. Pag kinilik ko yung sign up, tayo nyo lang yan. Ayan. Dito nyo po makikita yung mga account na nilagin natin. Ayun no, tignan nyo. Juan Toto. Juan 1, 2, 3, 4. Juan at yahoo.com. Ito po pala yun. Pwede nyo po i-edit yan. Pwede nyo i-delete yan. Anong type niya? ID. Yan. Surname. Yan. Yan. Walang pinagkaiba. Halos kapareho kay MySQL. Yan po rin yun. So, yan lang po yun. Kadali. Automatic, pinasok niya po. Okay, last. Try tayo. Mag-try tayo ng user. For example, naman, si empleyado ng TESDA. So, for example, ang kanyang apelyido ay eto, nasa harapan ko na, si Alco. Ang kanyang pangalan ay Plus. And then, ang kanyang gitna ay Ethyl. And then, ang username na gagawin natin, alcohol. Yan. Ang password niya, alco 1, 2, 3, 4. Alco. Ulitin ko. Alco 1, 2, 3, 4. Ang email niya, si alcohol at gmail.com. Halimbawa, walang dot. Mali pa yan ha. Tinanggap niya. Kung ano yung pinasok niya, yun po yun. Now, may tanong po ako, saan ko po kinuha yun? Ito po yun. Ito lang naisip kong pangalan eh. Ayan yun na yan. So, ngayon, tignan natin guys. Tignan lang ho natin. Localhost
Wala po siya. Ire-refresh ko. Si alco plus ethyl alcohol. Yan po ang database. I-delete ko na lang siya. Delete from sign up where sign up ID equals 31. Hawig na hawig. Sign up. Wala na siya. Try ko siya ha. Log in now. Ang pangalan nyo, alco. Tapos ang kanyang mali alcohol. Ang password, alco1234. Log in. Wala na po. Kasi dinirekta ko siyang dinilit dito. May pagkakahawig po siya sa database ng mga website kung ano man po yung ginagamit natin. And that's all. Bago ko ipagpatuloy, may katanungan po ba? Doon sa pinaliwanag ko. Walang sumasagot? Sabihin wala. O tutuloy ko ngayon. Gaya ng pinangako ko, on your course development, on your course site. Ito na po yun. Pina-include ko, i-display dyan. After you install some server, mag-a-activate yung may PHP, may SQL, nilagyan ko na, pinalagyan na ng container. Ito. Pag kinilik nyo po yan, guys, ito po yun. Expert Tech PHP login. Naka-WinZip po siya o naka-zip. Ida-download nyo lang yan, right-click, download. Ayan, gagawin ko ha. Yan. Nakita po ba? Nag-download? Nakita po? Yes po. Now, Yes po, sir. thank you. Para may download, ito siya. Ang gawin ko, right-click, naka-zip po siya eh. And then, extract files. I-extract natin para nang sa ganun, yung laman ng loob niyan, ma-place natin sa labas. So, halimbawa, sa desktop ko ilalagay guys, sa desktop ha, para hindi magulo. Okay, desktop lang po tayo. Finish. Close ko na to. Now, Expert Tech PHP login. Ito na po yun. Open ko. Ayan na. Wala na kayong problema. Sa profile.php lang kayo mag-e-edit. Now, eto po. Anong gagawin nyo? Right-click. Cut. Right-click. Cut. File Explorer. Local C. Nakakasunod po. Hello? Nakakasunod po. Okay. Ulitin ko ha. Nag-right click ako, nag-cut. And then, local C. Sump. htdocs. Right click. And paste. Yun na siya. Ngayon, kapag nalagay nyo na yan, pwede nyo na pong simulan i-edit at lagyan ng laman yung profile.php ninyo. Yan na po yan ha. Ito yung, dito na po kayo maglalagay guys. Dito po ha. Tingnan nyo po maigi. After po ng button logout, dito nyo ilalagay.
Yan guys ha. Dito. Ito po gagawin ko guys. Dito po. After ng button logout, span. Sa baba. Save ko yan. Try nga natin. Open ako ng panibagong tab. Anong file name yon? Expert Tech PHP login. Localhost / capital E experts walang space yon. Tech space PHP login. Yun oh. Guys, nakita nyo po? Sagot po tayo para naintindihan ko kung nasusundan nyo rin ako. Yes, sir. Thank you. Po, sir. Tignan nyo po guys. Sa tawag dito, sign up ako. Sign up ako. Sige, si Buraga Michael Gumiran. Username ko, Paul. Ang password ko, Paul 1234 para mabilis. Ang email ko, paul@gmail.com. Submit. Record. Save. Go to login now. Paul lang kung ano tinatype ko. Invalid. Itama natin. Paul 1234. Login. Welcome, Paul, to Expert Technology. Dito na po kayo mag-edit. Tignan nyo po, sample natin. Mag-BBR ako, magbo-broken line po ako. Break line. Break line. Break line. And then, ilagay ko H1. H1. Save. Lagay ko. Hello. Everything. Sabi niya. I miss everything. Hello everything. Yan. Try lang natin. Save. Refresh ko. Hello everything. Nakuha po ba? Dito na po kayo mag-e-edit. Kayo na po bahala dyan kung ano yung style. Website dynamic. Are we get? Hello? Uulitin ko. Naintindihan po ba? Salamat po. So, that's all. So, thank you. And end of our recording. Thank you. And good luck to your website. Salamat po. And bye-bye. Stop.